One RFID all tollways program. Syempre napaka-convenient pakinggan, but will it live up to its name? Let's find out. So dito sa kotse natin na napili natin na ilagay is the Easy Trip. Actually meron din tayong auto sweep, pero dahil ang gusto natin is Easy Trip yung i-register natin, ang gagawin ko is tatakloban ko ng tape yung auto sweep na sticker. So, baka nagtatanong kayo, bakit kaya hindi nandito yung sticker? Meron po mga sasakyan katulad nito ni Kia Sonet na kung saan yung headlight niya is papalubog. Kapag papalubog yung headlight, the tendency is for the sticker not to be read. Ibig sabihin, hindi mababasa yung sticker kapag dito mo siya nilagay. And therefore, the alternative, which is actually better kasi mas mabilis mababasa, is dito mo siya ilagay sa may windshield. Now, it so happened na si auto sweep ko is nandito sa may taas, and then si Easy Trip ko is nandito sa may baba. So para lang mas makita nyo guys, ito is auto sweep, and then yung hindi masyadong kita na sticker is the Easy Trip. So ang gagawin natin guys is lalagyan lang ng tape na dark itong auto sweep sticker. So para ang matira na lang is the Easy Trip. So again, ang goal natin guys is malaman kung kapag ba ni-register natin, for example, yung sasakyan na to sa Easy Trip One RFID All Tollways program, gagana ba siya ng smoothly doon sa mga toll gates na ang kailangan ay auto sweep. Wala ba tayo magiging problema katulad na lang nung isang nag-comment sa atin na subscriber natin. So, without further ado, let us register this to the Easy Trip One RFID All Tollways program and testingin natin siya doon sa mga toll gates ng SLEX. Let's go! So guys, ang una natin gagawin, pumunta tayo sa Google Chrome and then tinype ko yung easytrip.ph. Ang lalabas is One RFID All Tollways. So, meron dyan na link na enroll now. Pindutin lang natin. And then hintayin natin kung anong lalabas. Sabi dito, ayan. So, please enter your Easy Trip RFID account details. So, syempre, yung account number, makikita nyo yan dun sa card nyo. So, hawak ko ngayon yung card ko. Ito-type ko lang yung account number ko. After ng account number, syempre, yung plate number. After ng plate number, syempre, yung conduction sticker. And then, yung email address na associated dun sa Easy Trip account mo. Tapos, pindutin mo yung send code para mag-send ng one-time code sa yung email address. I-check mo ngayon yung Gmail mo para malaman mo kung na-receive mo na yung code. Pag na-receive mo na yung code, i-copy mo lang yan and then i-paste mo doon sa registration page. And then click verify. So kapag nakalagay OTP is valid, pindutin mo na yung next. After mo mapindot yung next, lalabas tong page na to. Nakalagay, we need to check if you have an AutoSweep RFID account. Kung meron, syempre, pipindutin mo yung yes. Kung wala, pipindutin mo yung no. In my case, syempre, meron akong AutoSweep RFID, so pipindutin ko yung yes. And then, of course, tatanungin dyan kung ano raw yung AutoSweep RFID account details ko. Kukunin ko ngayon yung card ko para i-input yung details ko sa AutoSweep. Starting with the account number, syempre, i-input natin yan. And then next is the plate number or conduction number. And then, i-confirm lang natin yan. So, nakalagay dun sa in-input ko, invalid auto sweep account number. Check ko ulit kung tama ba yung na-input ko. Upon checking tama naman yung account number na na-input ko, I think papalitan ko lang to ng conduction sticker dahil baka hindi pa nila na-register yung plate number ko. Click confirm. Okay, so sabi dito, looks like your RFID account is not compatible. Please contact our customer service at 1-35000. So ayun na nga guys, it seems like we have a bit of a problem regarding sa registration ng ating One RFID All Tollways program. So sabi doon ay kailangan daw nating tumawag sa customer service, but I think mas mapapadali kung pupunta tayo doon sa mga satellite or loading stations nila. So on the way na tayo ngayon guys, doon sa satellite station para nang sa ganun malaman natin what went wrong. Ano ba yung dahilan kung bakit ayaw mag-push through ng registration natin. We gave the correct account number for the Easy Trip and the correct one as well para doon sa auto sweep natin. But still, hindi po siya nagpo-push through. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Customer Service Center ng Calax
dito sa may Greenfield, Mamplasan. And may nakausap tayo kanina. Sabi niya, kailangan daw pala, before ka makaregister sa 1 RFID Auto Lease Program, kung plate number yung nakaregister mo kay EasyTrip, dapat plate number din yung nakaregister mo kay AutoSweep. So yun pala yung naging problem natin. So ang workaround is i-update natin yung information natin both sa EasyTrip at saka dun sa AutoSweep before we can even register. So yun yung gagawin natin sa next video natin. And of course, yun din yung magiging goal natin para malaman natin kung talaga bang smooth na yung operation dito sa 1 RFID Auto Lease Program.